Kung tatanggalan mo ng budget, abay malamang magsasuffer ang mga performance nitong mga government employee na ito, di ba? So, yun yung importante, kaya hindi yung pwedeng pakawalan natin ng issue ng budget. Anong nangyari dito sa budget? Sino yung gagong... Pwede ko ba sabihin putangin? Ayoko sabihin, pero wag na nga. Wag ko na sabihin. Sino dito yung gago na bakit kayo pumayag sa budget na blanco? At sino dito yung sumulat ng mga blanco na yun? Aba, matindi ka pa sa jowa Talagang unlimited Unlimited ang iyong allowance Ikaw na naglalagay. Hindi pwede yan. Dinaig mo pang mga kabit. Yung kabit, may monthly lang kayong binibigay. Meron akong kilala kasi. May monthly bigay sa kanila. Sabi nila, alam mo ba si... Ay, ayoko na sabihin. Ayoko na, mabubukik. Si Senator, ang monthly niya sa akin, ganito. Kaya lang, kulong ako. Ay! Kulong daw sa kondo. Hindi, alam nyo, ano to? Kayo wala kayong fixed amount. Fill in the blanks na lang kayo. Hindi pwede yun. Di ba? Kaya dapat managot kayo sa taong bayan. Kung sino man ang animal na naglagay ng figures niya. Kasi aminin na natin, it's a fact na. Established na yung facts na BICAM report lumabas at pinirmahan na blanco. Established na ang pinirmahan ni Marcos ay hindi blanco. So, simpleng logic. Blanco lumabas dito, hindi blanco ang pinirmahan ng presidente. Ano ito? May nagmagic. Sino ang nagsulat doon? Sino ang nagbago? Bago i-print, di ba? Sino yung animal na yon? Feeling ko buhaya yon. Feeling ko pag tiningnan mo yung mukhang buhaya yon. Busog na siguro yun sa pera. Di ba? Feeling ko nga, sobrang yaman na nun. Panay nakain nun sa Okada. Hindi kasi masarap ang mga pagkain niya sa Okada. Pero mahal ang mga pagkain niya. Alam nyo mga kababayan, nakakapagtaka lang kasi kung ganito ang nangyayari sa bayan natin at ini-ignore lang natin, this is not good. This is not good. We really have a problem sa bansa natin kung ganito ang siste. Sana tingnan natin ito dahil malalaho pagka ganito. Ibig sabihin po talagang ultimong mga magkakaalyado. I mean, yung alam naman natin magkaalyado ang Malacanang at ang Kamara. Naggagaguhan din sila. Partikular na ginagago ng Kamara ang Malacanang. Hindi ho tama ito. Hindi ho tama ito dahil ako sabi ko nga sa inyo, dito sa mga banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Hindi ho tayo yung tipo ng sigaw lang ng sigaw na Marcos resign, hindi ho tayo yung ganun. Sa atin po kasi, gusto natin kaayusan, magbago. Yun ang natin, ang main goal natin, kaayusan, magbago, hindi lang ang magpalit. Kasi pagka ganun ang ating motibo, ano lang tayo, idolater lang tayo. Ibig sabihin, we just idolize people. Hindi ho tayo ganun. Tayo ho, mga banateros, ang tingin natin issue-based. Kailangan maayos ang bayan. Kahit sino umupo, dapat ayusin niya. Kahit sino pa yan, pag hindi niya inayos, babatikusin ng banateros yan. Kasi ang ating goal dito, it is not the politicians. Ang goal natin dito, taong bayan. Those who need justice, those who need help. Wala tayong sasantuin dito.
At the same time, hindi naman po tayo tulad ng mga NPA at mga aktivista at mga komunista. Na aktivista ho. Hindi ho tayo ganun. Na lahat na lang negative. Kung gusto nyo ng ganun, hindi ho kayo para kay Banatbay. Hindi ho kayo para sa Banateros. Hindi ho kayo Kasi kung puro negative tayo, kahit sino pang ipalit natin dyan, kung negative tayo, darating ang panahon, babatikusin din natin yan. Iaano rin natin, itatapon din ho natin yan. Kasi yung kaugalian na ho natin ang problema. Di ba ho? Hindi lang ho basta-basta, alam mo yun, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ako po, sanay po ako sa empleyado eh. Marami po tayong mga empleyado. Ako wala ho kung sinisino-sino kung sino ka, kung ano. Ako, kung ano yung performance mo, dun ako. Kasi, pag pinalitan mo itong tao na ito dahil di mo lang kursunada magsalita, bastos lang, o di kaya, alam mo yun, may konting kang problema, pinalitan mo, may makikita at may makikita kang problema din doon sa susunod. Kaya nga dapat issue lang. Hindi pwedeng palitan lang yan, di ko kursunada yan. Dapat tayo, issue tayo, titignan natin, may problema ba kay ganito? Pag may problema ganito, sabihin mo problema. Pag nagbago, palakpakan mo. Pag hindi nagbago, murahin mo. Tama, mali. Dapat ganun tayo mag-isip. Kasi diyan din nakasalalay yung iboboto natin sa 2025. Huwag tayong, kasi ito kampi nito ni Duterte. Kampi siya ni Duterte, solid ako ngayon. Puta. Again, I do not have problem with sa kakampi ni Duterte, Pero, tiningnan mo ba ang kanyang track record? Huwag tayo maging idolater na, basta Duterte yan. Hindi ko natitignan ng track record niyan. Tingnan natin ang track record. Ano ba ginawa niyan? Tumulong ba yan? Yan ba ay talagang consistent? Yung mga pinapangako niya, ginawa niya ba? Kung hindi, di wag na. Bakit niyo iboboto? Dahil Duterte? Kasi nga tandaan ninyo, mga kababayan, ganyan ang ginawa ninyo noong 2022. Kasi sabi ni Inday, iboto namin Tiningnan nyo ba? Nag-research ba kayo? Ano nangyari sa inyo? Di ba napahamak, nandamay pa kayo? Tama, mali. Pakisagot ako, tama, mali. Di ba? Kaya nga, dapat po, hindi ganun. Dapat, ang diskarte pagdating sa botohan, hindi yung anong partido ka. Kasi, tandaan nyo, mga politiko yan. Lahat yan politiko. So, ibig sabihin, malamang, yung iba nang gagamit lang. Diba? Ginagamit lang niya itong particular na tao na ito para umabot siya doon sa gusto niyang mangyari, gusto niyang makuha, yung kanyang posisyon na yun. Huwag tayong ganun. Dapat titignan natin yung track record. Ginawa niya na ba yung pinapangako niya? Meron ba tong plano? Nasa ulirat ba ito? Baka namang gago rin to. Wala rin, alam mo yon. Kasi ang dami natin binotong ganyan aminin nyo, ilang beses na kayo nabudol. Bakit? Kasi kasama ni kasama ni Inday to. Hindi lang pinatutukuyan ko dito yung presidente Kahit yung mga senador na itinaas ng kamay ni Inday, binoto ninyo, anyari. Nga, di ba? Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing mali yung ginawa ni Inday. Hindi yun. Kasi, di ba siya rin nga sinasabi niya na nagsisisi siya di ba? So, ibig sabihin, yung tao, nagkakamali din. Walang perpektong tao. Nagkakamali din po si VP Sara Duterte. So, maaari, alam mo yun, pumalpak yung inangat niya ng kamay. So, anong punto ko dito? Tayo, mga kababayan, responsibilidad natin yun. Hindi natin pwedeng sabihin, kasalanan ni Sara Duterte ito, kaya kami nabudol. Gago kayo, tanga kayo. Sorry real talk lang tayo dito Wala ho tayong dito. Yun kung nasasaktan kayo, ibig sabihin, guilty kayo. Next time kasi, hindi porket tinaas ang kamay ni ganito, okay na yun. Tignan natin ang karakter. Tignan natin yung
Kaya nga patuloy namin pinagmamalaki si Pastor Kibuloy. Dito, hindi ho ito kasi yung kanyang mga sinasabi ay nagawa niya na. Nakita na namin, personal naming nakita. So, ini-explain lang niya yung nagawa niya, kaya namin siya, para sa akin, tinutulong at kinakampanya ko. Kasi nga, naniwala kami, nakita namin, di ba? Yung kanina, sinabi ko sa inyo, si Ben Tulfo. Kasi nga po, nakita ko rin yun. Alam kong nasubaybayan ko yun more than anything else. At yung iba pang mga kandidato na ngayon sinusubaybayan ko. Kaya nga po, maganda, manood po kayo every Saturday and Sunday. 7 to 9 p.m. sa SMNI. Yung mga interview sa mga senador. Importante yon. Huwag kayong okay din naman manood dun sa iba na mga interview. Kaya lang, pag ikaw humarap ka sa 7 to 9 ng SMNI, ibig sabihin may bayag ka. Kasi, hindi po kami na-spoon feed. Kaya nga kami ang pinili na maging host nung 7 to 9 every Saturday and Sunday. Kaya kami ang pinili kasi di naman kami nadidiktahan, lalo na si Banatbay. Pasaway. Kasi ako yung personality ko yun na gagawin ko yung tama, itatanong ko yung tama. Ngayon, kung magagalit kayo, sorry po. Ganun lang kasimple. Ha? Pasensyahan na lang po tayo. Di ba? Ganun po tayo eh. Hindi po tayo sa nagyayabang. Kaya lang kasi, sabi ko nga dun sa management, they are applying for senators. So dapat, matindi ang kanilang pag-iisip at pag-unawa sa mga bagay-bagay. Kung bobo sila, kung tanga ang logic nila, hindi sila makasagot ng diretsyo, tangina, ba't ka pa magsenador? Tangina, magkulkul ka na lang ng kubeta, kung ano pa. Sorry, hindi naman sa mga nagkukulkul lang. Pero, napakagago mo naman. Di ba po? Sana ho, maunawaan natin ito. Kaya mga kababayan, panoorin nyo yung tingnan nyo. Kasi marami dyan takot eh. Nung nalalaman ng Banateros ang host, umatras ang mga bayag eh. Meron na. Pinag-uusapan nga namin kung sino-sino yung mga umaatras ang bayag eh. Pag Banateros ang... Sino bang host niyan? Si Banatbay. Kasi nga, alam nila eh. Kaya pagka humarap, at least kahit papaano may bayag. Pero hindi ko sinasabing boto nyo na ha. Nasa sa inyo. Kaya nga, hindi ko kayo didiktahan kung sino iboboto ninyo. Kami magbibigay ng mga guidelines o di kaya kami ay magbibigay sa inyo ng balita tungkol sa particular na tao na ito at kayo ang magdidesisyon sino ba ang iboboto ninyo. Yun lang ho. Kasi importante ho natin. Bakit ho kanyo? Bakit ko nabanggit to? Kasi yung tinatawag, nilalang natin, congressman lang naman yan. Bakit bang pinagtutuunan natin ng pansin, senador? Uy, wag kayo. Hindi porket iilan lang ang senador, makapangyarihan na yan. Hindi o. Ngayon, kitang-kita natin na ang Pilipinas dumadaos-dos, hindi dahil sa senador per se, kung hindi po dahil sa mga congressman. Na, anong turing natin? Congressman lang yan. Wala. Ano lang yan. Mga, ayaw mo na kung sino yung nagbigay sa atin ng ayuda, yun na lang. Kaya nga ang ganda nung commercial commercial, napanood niyo yung commercial ng SMNI? Ang ganda nung commercial na yun, mga kababayan. Sana pa mapanood ninyo, hingi nga tayong copy nun. Kasi yung commercial na yun, may nagnakaw, na nakabarong, alam mo? Tumatakbo siya, nagnakaw siya, di ba? Tapos, nung hinahabol siya, tinuturo na siya ng taong bayan, ang ginawa niya, binigyan niya yung taong bayan. O, inabutan niya ng 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Lahat ng umahabol sa kanya, binigyan niya ng tagi 1,000. Tuwan-tuwa yung mahabol. Anong nangyari? Sabi ng mga habol, sige, takbo ka na. Okay na yan. Hindi alam ng mga humahabol, 1,000 lang natanggap nila. Yung ninakaw ng animal na yon, isang bag. Magkano lang yun? Wala pang 1% ng kanyang nakuha ang pinamigay niya. Ganon din po nangyayari sa mga kamara natin, mga congressman natin.
Diretsuin na natin. Magkano binibigay sa inyong ayuda? 3,000, 5,000? Magkano ninanakaw? 1 bilyon, 2 bilyon, 5 bilyon? Imaginein mo yun. Magkano yun? Na dapat sana serbisyo para sa inyo. Dapat sana gagamitin para sa inyo. Pero sa bulsa nila, pambili nila ng patek. Alam niyo yung patek? Putik lang alam ko eh. Yung relo-relo, mga Rolex, sports car, model na babae, yung iba model na lalaki, yung isa influencer. Ay, sino yun? Wala, hindi ko sabihin sa inyo. Hindi, di ba? Kaya napaka-importante na unawain natin ito kasi mga kababayan, tinatarantado kayo harap-harapan. Tapos iboboto ninyo. Again sinasabi ko, tanggapin nyo yung binibigay nila. Pero, yung hindi ang nagbigay ang iboto nyo. Ako, suggestion ko sa inyo. Yung hindi ang nagbigay ang iboto ninyo. Sabi ko sa inyo, lahat na ibinigay sa inyo, abay, babawiin nila yan. Hindi lang triple, mga 100 times. Maka 1,000 times pa. Tandaan nyo, pag nagbigay, imposibleng hindi nila bawiin yan, mga kababayan. Wala silang pambibigay ng personal. Sa tingin nyo, mapagbigay lang sila. Walang ganyan sa mundo na to. Ha? Hindi ho. Kaya nga, ingat po tayo. Ang dapat na binibigay nila ay health benefits, katulad ni Bongo, di ba? Katulad ng, alam mo yun, ano pa ba? Health benefits, trabaho, yan ang kailangan ating mga Pilipino. Di ba? Hindi ho yung bigay ng bigay. Kailangan natin trabaho kasi yung bigay, magkano lang matatanggap mo? 5,000 in 3 years. Bakit? 3 years uupo yung nagbigay sa'yo ng 5,000 eh. Ano importante? 5,000 o trabaho mo for 3 years? Di ba yung trabaho mo? So, dapat yun ang ibigay. Ano ibig ko sabihin? Dapat ang congressman at ang mga ang focus nila kung paano ang trabaho. Madagdagan ng mga trabaho. Hindi ho yung pamimigay ng pamimigay. Di ba ho? O di kaya batas para sa healthcare. Alam mo, nakakalungkot eh. Hindi ho, walang biro. Sa Pilipinas, 2 lang yan. Pag nagkasakit ka, mamatay ka dahil wala kang pera o mabuhay ka dahil may pera ka. Dahil mayaman ka. Pero sad to say, marami sa kababayan natin, yung mga nagdadialysis, chemo. Hindi, ito alam ko ito. Kasi nung panahon na nanay ko ay nagkikimo, talagang ubusan ng pera. Laki ho ng gastos, mga kababayan. Talagang naubos po ang lupa namin, bahay namin, dahil po sa gastos na yan. Di ba? Anong punto ko dyan? Ngayon ho kasi, talagang ganun. Mamamatay ka pag wala kang pera. Na sana, dapat, full subsidy sana yan ng gobyerno. Ang laki ng budget na inilipat ng PhilHealth. Mantakin mo ito zero budget ang ibinigay sa PhilHealth. Doon sa, sa kanilang subsidy. Tapos, pupunta ka ng ospital, sasabihin walang pera. Di ba? Huwag na ho tayo kayo mismo mga kababayan natin nandiyan sa mga public hospital. Pag umaharap kayo, di ba hirap na hirap? Kailangan lalapit pa kayo kay congressman, hihingi pa kayo ng recommendation para makakuha dito sa DSWD o sa mga departamento ng ating pamahalaan. Bakit ganun? Nagmamakaawa kayo. Hindi kayo dapat nagmamakaawa. Karapatan niyo yan bilang Pilipino na nagbabayad ng tax. Mantakin mo sa ibang bansa, walang problema, tax, go! Sus! Hindi, totoo. Tanungin niyo yung mga kababae, mga kamag-anak niyo sa ibang bansa, okay lang mag-tax. Kasi ramdam namin eh. Pag kami na ospital, wala kaming problema. Insurance, wala kaming problema. Diba? Wala silang problema. Tayo, mamatay ka, ganun.
O di kaya, kung ayaw mo mamatay, magmakaawa ka sa mga politiko. Di ba? Kaya nga laking bagay nung yung ginawang malasakit center ni Bongo. Yun ang tama. Bakit kanyo? Hindi ito, simpleng-simple lang eh. Bakit kanyo tama yung ginawa ni Senator Bongo na ganun? Kasi hindi siya yung namimigay ng pera. O eto, paggamot ka, tapos boto mo ko. Ganun. Hindi ganun. Nagkaroon siya ng institusyon. Nagkaroon siya ng institusyon kung saan ito ang magbahala doon sa mga nangangailangan. Kaya nga one-stop shop yan sa mga 'di ba, malasakit center. Hindi mo kailangan magmakaawa kay Senator Bongo. Kaya nga alam mo, yung mga lumalapit sa akin, "Sir, pwede bang humingin tulong kay Senator Bongo?" Pumunta po kayo sa malasakit. Hindi nyo na kailangan ng recommendation. Pumunta po kayo doon. Tutulungan po kayo. Ito ang problema. May balita tayo. May bali-balita din tayo na may mga ilang malasakit center o tinanggalan ng budget. Kasi alam naman natin, di ba? Tumatak sa isipan ng mga bawat Pilipino na ang malasakit center talagang yan ang sa madaling salita, baby ni Senator Bongo. Yan talaga ang baby niya. Yan, dahil po dyan, talaga nga namang nakilala siya. Kasi tinutukan niya yan eh. Yan ang gustong ko sa kanya. Hindi yung bigay dito, bigay dito. Although tumutulong si Senator Bongo, as in tumutulong po siya. Witness po ako dyan. Pero hindi lang po yun. Talagang gumawa po siya ng programa o nag-ano siya ng batas na talagang meron malasakit center, di ba? Pinondohan niya yun ng batas, di ba? So ano dito? Ngayon, tila may nanggagago sa kanya. Parang siyempre, mabawasan ng kakampi si Pangulong Duterte, pero hindi nila matitinag si Senator Bongo dahil grabe ho ang tumulong niya. Wala ho akong politikong LGU, mga mayor na nagsasabing, tarantado yan si Bongo. Wala. Kahit kalaban, kahit iba kulay, laging sinasabi nila, grabe yan, matulungin yan sa amin. Wala akong masabi dyan. Talagang nung panahon ni Duterte, kahit kalabang kami, ibig sabihin, hindi kami pareho ng partido, tinutulungan kami niyan. Kasi ganun sila. Yun ang tunay na tulong. Hindi tumitingin ng kulay. Di ba? Ngayon daw, may mga bali-balita tayo. Tinanggalan ng pondo yan para magalit yung mga Pilipinong lumalapit sa malasakit. Para sisihin si Bongo at sabihin nila, wala naman pala yung programa mo, wala naman budget. Di ba? Ganyan eh. Kaya, sana lang, tignan nun natin kasi bakit ko sinabing kailangan natin bumoto ng tamang mga congressman? Kasi mga congressman na nagtanggal ng budget eh. Diba? Sila ho ang nagkaltas-kaltas niya during budget deliberation. Kaya nga ho, napaka-importante ng iboboto ninyong congressman. Kung boboto rin kayo ng walang kwenta, yung simpleng committee, hindi mabanggit, anong mangyayari sa inyo? Yung pabago-bago, dati pinupuri ang war on drugs, ngayon hindi na. Alam mo yun, ano ibig sabihin yan? Yan ang tinatawag na mangga. Mga manggagamit. Dati, pataas-taas ng kamay kay Pangulong Duterte, ngayon, wala na. Mga mangga. Kaya naturalmente, darating ang panahon, lilipat na naman yan. Bakit to? Kasi manggagamit sila ng mga matataas o mga sikat para maabot lang nila yung pagiging congressman at magkaroon sila ng pera at project. Yan ang katotohanan sa bayan natin. Nakakalungkot. But that's the reality that is happening in our country. Kapit lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingat tayo. Ingat po tayo sa mga kumakapit lamang sa mga Duterte. Tapos sasabihin nila, iboto sila. Darating ang panahon. Sana kung katulad sila ni Senator Bongo at saka si Senator Bato na talaga nga namang nasa tabi ni Pangulong Duterte. Hindi eh. Hindi ba ho? Marami dyan, ginagamit lang ang mga Duterte. Tapos pag nanalo, pag naipwesto, yari ka na.
Yan, magbabaliktaran na. Kaya ingat po tayo dun sa mga nagbabaliktaran. Ayaw na ayaw ng mga babae niya. Hindi, joke lang. Joke lang po. Hindi, totoo po, di ba? Ang may gusto lang niya, mga Barbie. Bakit mo alam, Banat Bay? Barbie ka? Paano mo nasabi? Anyway, mga kababayan, ito sana, minsan nagpapatawa lang po tayo pero napakaseryoso ng ating topic. Sana ho kayo po ay naliwanagan patungkol dito sa budget. At bantayan po natin dahil may bali-balita nga tayo na talaga nga naman within the circle medyo nagbabangayan na. Hindi, akin lang, Mr. President, if you are really for the people, I still give the benefit of the doubt. Tayuan ninyo. Kampihan nyo ang taong bayan. Huwag nyong kampihan yung pinsan ninyo. Yun lang sa akin. Kasi, di ba, as far as I know, sabi nga ni Senator Amy, isa sa mga dahilan, o balamang yun ang dahilan, is you want to redeem the name of Marcoses. Then do this. Tayuan ninyo. Ilaglag ninyo kung sino yung dapat nyong ilaglag. Di ba? Tayuan ninyo na ito talaga nangyari. But inayos namin. O di ganun. Wala namang problema. Tatanggapin ng taong bayan siguro yun. Di ba? Kaya lang, dapat merong pag-amin at pagturo kung sino dapat ang managot. Sabi nga ni Bersamin, hindi kami yan. Hindi kami dyan. Dapat managot dyan, by cam. Yan ang dapat, di ba? This is a small step in saying, yan, ayusin nyo. Kasi maaayos naman talaga kung gugustuin ninyo. Pero kung kakampihan at ito-tolerate ninyo, ay bay sir, babagsak ko tayo at masisira ho kayo. Tuloy-tuloy kayo masisira sa taong bayan. Sa pagkaalam ko, hindi yan ang nais ninyo, di ba? You want to redeem the name of Marcoses. Therefore, do what is right for the people. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.